Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review. Yan mga ka-review kung saan re-reviewin po natin, no? Kasama kayo ang mga balita dito po sa social media. Yan mga ka-review, kung hindi nyo pa po napanood yung mga video ko, yan may mga panoorin nyo na po. Maraming salamat po. At ngayon nga po mga ka-review, ito po yung ating re-reviewin, no? Mula po kay Ariel TV. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito at i-subscribe nyo na rin po si Ariel TV. Yan mga ka-review. Ito po yung pamagat mga ka-review ng kanyang balita. Hinamon ang Pilipinas. Hinahamon ang Pilipinas. China muli na namang binantaan ang Pilipinas. Yan mga ka-reviews. So, binantaan na naman po ng China ang Pilipinas. Bakit muling binantaan? Kasi nga po, lagi niya nga binubuli, lagi niyang binabantaan yung Pilipinas mga ka-review. So ito na mga ka-review, panoorin po natin kung paano ba talaga nangyari ito, no? Ito na. So yan o, Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. China nagbanta na naman sa Pilipinas dahil sa tensyon sa West Philippine Sea. Nako. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Binalaan ng China ang Pilipinas na seryosohin ang mga salita nito, partikular na patungkol sa mga isyu sa South China Sea, dahil nangako itong gawin kung ano ang kinakailangan upang protektahan ang interes nito sa karagatan. Ginawa ng Chinese Foreign Ministry ang pahayag noong Lunes ng gabi habang grabe talaga yung mga China, no, mga ka-review. Talagang sinabihan pa yung Pilipinas na maging seryoso. No? Seryoso naman talaga tayo. Sinusunod po natin, di ba? Yung international law, mga ka-review. Di ba? Sila sinusunod nila yung dash line lang eh. Diba mga ka-review? Sino ba nagre-recognize niyan dash line na yan? Sila lang naman mga ka-review. Hindi po yung, di ba? Hindi po yung napagkasunduan ng buong mundo. binansagan ng Armed Forces of the Philippines ng Pilipinas ang mga kamakailang aksyon ng Beijing sa South China Sea, partikular sa West Philippine Sea, bilang irresponsible, na maaaring humantong sa global isolation. Paulit-ulit na ibinasura ng China ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, sa kabila ng United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 arbitral ruling, at patuloy na iginiit na ang China ay may hindi mapag-aalinlanganan na pagmamay-ari dito at sa iba pa sa South China Sea. Muling hinihimok ng China ang Pilipinas na seryosohin ang mga alalahanin ng China, sabi ng pahayag na inilabas ng Chinese Foreign Ministry na nauugnay sa tagapagsalita nito, habang nanawagan din ito sa huli na itigil ang paggawa ng mga provokasyon at paglikha ng mga kaguluhan sa dagat, at itigil ang walang batayan na pag-atake. Kamakailan, pinalakas ng Pilipinas ang pagsisikap nitong protektahan ang soberanya nito sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagsasagawa ng patrol at resupply missions, habang ang China ay gumawa ng mas agresibong. So ito lang mga ka-review Noong sila dati yung umaatake, umaaray tayo pero hindi tayo nag-ano talaga mga ka-review, di ba? Pero ngayon, nung sila naman ang inaatake, di umano mga ka-review, ito na, umaaray na sila at di ba, nakikiusap pa na sana tigilan na ninyo. Kami ba nung nakiusap kami noon sa inyo, di ba? Natigilan nyo na yan. Tigilan nyo na yung panghaharas sa mga fisherman, di ba? Fishermen natin. Sinunod ba ninyo? Na ano ba kayo? Di ba? Na-konsensya ba kayo mga ka-review? Yun na lang. Pero ngayon na may tumutulong sa amin dito, may tumutulong sa Pilipinas mga ka-review natin, no? Umaaray na sila. Umaaray na po yung China. At nakikiusap na tigilan na raw. So, paano yan? Paano yan mga ka-review? Unfair naman.
kung dati tayo halos, 'di ba? Pauwiin na sa dalampasigan yung mga magiging isda, 'di ba? Mga karibyo natin. Talagang yung China talaga, no, mga karibyo, may strategy din silang pakiusap din, no? Nakikiusap din pala ito. aksyon, tulad ng pag-install ng mga floating blocker gayon din ang pagsasagawa ng mga mapanganib na maniobra, laser pointing at water cannon attacks. Sinabi ng China na dapat gawin yun ng Pilipinas, upang maiwasan ang pagsira sa kapayapaan at katatagan sa South China Sea at makapinsala sa mga karaniwang interes ng mga bansa sa rehiyon. Sinabi ng China na ito ay magpapatuloy, alinsunod sa ating mga lokal na batas at internasyonal na batas, na gagawin ang kinakailangan upang mahigpit na mapangalagaan ang ating teritorial na soberanya at mga karapatan at interes sa karagatan. Ang mga pahayag nito ay dumating pagkatapos nitong sabihin na binanggit din nito ang isang serye ng mga hakbang na ginawa ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, na seryosong lumalabag sa teritorial na soberanya ng China. Sinabi ng China na ang Ayungin Shoal ay naging teritoryo ng China mula pa noong sinaunang panahon, at hindi ng Pilipinas, sa mga batayan ng comparative proximity nito sa teritoryo ng Pilipinas. Tinawag din nitong illegal, null and void ang arbitration ruling dahil hindi napapailalim sa United Nations Convention on the Law of the Sea ang mga isyu sa teritoryo. Ang batas na nagsilbing batayan ng desisyon, iginiit ng China na ang pag-grounding ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea, ay malubhang lumabag sa soberanya ng China at ganap na ipinasa sa Pilipinas ang responsibilidad para sa kasalukuyang sitwasyon sa dagat. Hindi matanggap ng China ang mga gawa ng Pilipinas na paulit-ulit na bumalik sa kanyang mga salita at lumalabag sa soberanya ng teritoryo ng China. Sabi nito, na tumutukoy sa sinabi ng China na may pangako ang Pilipinas na alisin ang barko. Ang Pilipinas ay may responsibilidad na hilahin ang grounded na sasakyang militar. Dagdag pa ng Chinese Foreign Minister, habang busy ang mundo sa usapin sa digmaan sa Israel, ay mukhang dito naman kumukuha ng pagkakataon ang China na maglabas din ng tapang patungkol sa West Philippine Sea, sa mga binitawang salita ng China sa Pilipinas at mga bintang nito sa Republika ng Pilipinas ay parang hinahamon nila ang Pilipinas, at dapat sundin ng gobyerno ng Pilipinas ang utos ng China sa West Philippine Sea. Tinaboy muli ng China. Nako. Sana wag naman po, no? Kung kaya nyo pa po na sa mapayapang paraan, no? Gawin nyo pong gano'n, no, mga karibyo natin. Kasi magkakapit bahay lang naman tayo dito. Kaso ay lang, may mga kanya-kanya tayong mga patakaran, no, mga karibyo natin. Yung sa China, yung kanilang dash line, no, mga karibyo. Yung sa atin naman sinusunod natin yung batas ng karagatan. So wag naman natin sa Israel, mga ka-review, yung China at saka Pilipinas, kasi nakikita nyo naman, ako po talaga, wag naman po sana, nako, talaga naman. Nakikita nyo po ba yung balita sa Israel na yung mga, di ba, ang daming patay, yung mga building, you know? Baka matutuwanan tayo neto, yung may nag-comment na, di ba, sige, di ba, sabi niya, na, baka pag nagkagera daw dito sa atin at China or sa anuman o sa anumang mga kalapit na na bansa, madadami pa rin tayo, di ba, mga ka-review. Sabi niya po, baka bukas o mamaya, di ba, hindi mo alam kung buhay ka pa. So yan yung kinakatakutan ko, mga ka-review natin, di ba? Kasi buti lang kung sila lang yung may mga interest talaga, di ba? Tayo rin, may mga interest naman tayo, pero hindi naman tayo ganun ka anong tawag dito? Basta, ganun ka apektado, di ba, mga ka-review? Pero, as a civilian, mga ka-review, karapatan din natin ipagtanggol ang Pilipinas, pero, di ba, unahin po muna natin yung buhay natin. Ako po talaga, Saan tatakbo ang mga Pilipino kung may mga missile dyan na lumilipad sa taas, di ba, mga ka-review? Kaya sana, kung pwede lang, diba, wag muna nating digmaan, no? Wag muna yan, ako po. Ayusin nyo po muna, no, sa mapayapa.
kung kaya pa. China ang mga tauhan ng Pilipinas na naglalayag sa Baho de Masinloc Shoal na bahagi Pero, teka lang mga karibyo. Pero yun nga rin po, no, kahit anong ayaw natin, di ba? Kahit anong pigil natin na hindi magkaroon ng gera. Kung ang China naman, di ba, magiging agresibo sa paggawa ng mga hakbang na hindi dapat gawin, wala tayong magagawa mga ka-review, yung mga Pilipinong, di ba, authorities, di ba? Kung hindi ang lumaban din, hindi lang po sila ang marunong lumaban, di ba? Marunong din pong lumaban ang mga Pilipino. Wag niyo lang po kaming unahan, di ba mga ka-review natin? Buti na lang din po at meron tumutulong sa atin ng mga allies natin ng iba't ibang bansa. Kasi kung wala talagang bully na tayo dito mga ka-review. Kaya nga ito nga pinagkataka ko sa mga senador na pro-China mga ka-review. Diba? Inaaway na nga tayo, pinagtatanggol pa nila. Nako talaga, kinakampihan na nga tayo, sinisiraan pa nila. Ewan ko ba dito sa ating bansa mga ka-review? kupa ng kanilang bansa, giit ni China Coast Guard spokesman Gan Yu, ang ginawa raw ng Pilipinas ay mariing paglabag sa international law at sa territorial sovereignty ng kanilang bansa. Kung matatandaan, hindi ito ang unang pagkakataon na tinaboy ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa Tama. bahagi ng West Philippine Sea. Matatandaan din na una nang sinabi ng Philippine Coast Guard na pumasok sa lagoon ng Baho de Masinloc, matapos nitong tanggalin ang floating barrier na inilagay ng China sa nasabing lugar upang harangan ang mga Pilipinong mangingisda na makapasok doon. Patuloy nang ang binabaliktad ng China ang sitwasyon at katotohanan sa West Philippine Sea, dahil pinapalabas nila na tayo ang nanghihimasok sa teritoryo nila. Mariin naman itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang naging pahayag ng China hinhil sa umano'y pagpaalis nito sa barko ng Philippine Navy sa bahagi ng Baho de Masinloc Shoal. Ito nga ay matapos ang inilabas na statement ni China Coast Guard spokesman Gan Yu, kung saan sinabi nito na tinaboy daw ng kanilang Coast Guard ang barko ng Philippine Navy na naglalayag sa nasabing lugar nang dahil sa naging paglabag daw nito sa international law at sa territorial sovereignty ng kanilang bansa. Sa isang pahayag ay sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na walang katotohanan ang mga ulat na ito at tanging propaganda lamang aniya ito ng China. Sa palagay ng general, posibleng layunin lamang ng propagandang ito ng China na magpapogi at ipakita sa kanilang internal audience na may ginagawa sila sa naturang lugar. Paglilinaw pa ni Bronner, sa ngayon ay tanging Philippine Coast Guard lamang at walang presensya ng Philippine Navy sa bahagi ng Baho de Masinloc, kung kaya't malabo talagang mayroong itinaboy ang China Coast Guard sa lugar. Samantala, kasabay nito ay iginiit naman ang hepe ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na anuman ang mangyari ay hindi nito pahihintulutan na palayasin ng China ang presensya ng ating bansa sa lugar, sapagkat ito ay nasasakupan ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, at karapatan aniya ng mga Pilipinong mangingisda na magtungo at pumalaot sa nasabing lugar. So yan mga ka-review, no? So yan mga ka-review, ano po ang inyong reaction dyan sa balitang ito ni Aerial TV, no? Talagang hinahamon talaga ni China, no? Itong ating bansa, Pilipinas, no? Binantaan na naman po na, di ba? Na tama na. Diba? Tama na yung ginagawa na dyan. Huwag na kayong pumasok. Hindi talaga ito mga ka-review maayos. Kasi yung China, pinipilit nilang sa kanila. Tayo naman, syempre, kasi atin talaga to parang wala talagang mapapagkasunduan. No? Kailangan mag-usap talaga itong ating mga leader, no? Itong ating presidente at saka si yung leader ng China para magkasundo kung ano ba talaga. Pero, no,
Eh, yun yung sinasabi ng international na batas na atin talaga yan, di ba? Oh. So, anong masasabi niyo po dito sa pagiging agresibo na naman ng China, mga ka-review? Sinasabi na nagpapapogi na naman daw itong China, no? Sa kanilang internal audience. So, yung mga Chinese nila dyan sa kanilang, di ba? Oh, kasi wala naman at saka pinipigilan talaga nila yung ating mga barko, mga ka-review, na makapasok dyan sa WPS, mga ka-review. Wala naman silang magagawa, di ba? Atin yan Well, anyway, mga ka-review, naman po yung reaction, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan kung ano po ang inyong nararamdaman. O kayo po ba'y nagagalit? Kayo po ba'y natutuwa sa mga ginagawa ng China? Siyempre, walang natutuwa sa ginagawa ng China ngayon, di ba? Kahit ngayong ibang mga kapitbahay niya ay hindi natutuwa sa nangyayaring ito, mga ka-review, kasi maging sila po ay apektado rin, di ba? So yan, mga ka-review, dyan lang muna, di ba? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan, mga ka-review, at huwag din pong kalimutan i-subscribe si Ariel TV, no, mga ka-review. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Maraming salamat po.